Maayong buntag, Dumalahay Subdivision Homeowners Association Incorporated. So maayong buntag sa tanan. Okay, so mao na ba niya ang tanan? Or napay coming? Napay coming. Okay. So anyways, no, before ta magsugod, i-introduce na naman mong mga kagalingon. So we are from the Department of Human Settlement and Urban Development, from the Homeowners Association and Community Development Division. So together with, by the way, my name is Sheila. Together with me is our Division Chief, Ma'am Sarah, and also our Housing and Homesite Officers, Pod, si Sir Bong, and si Sir Gian, from the Homeowners Association and Community Development Division. So before tamo proceed sa ato ang orientation proper, so ato sang tantawon ang profile sa Dumalahay Subdivision Homeowners Association Incorporated. So, name of HOA, so si Dumalahay Subdivision Homeowners Association Incorporated. So, located siya sa Purok 15, Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. With the HLURB registration number 12385. So, na-issue ang inyong registration last May 3, 2019. So, as of now, wala pa tayo BIRTIN number. And ang atuang membership fee is 500 pesos with a monthly due of 100 pesos. So, ang number of BODs kay 5 and term of office is 2 years. Yan ang matanat. So, annual assembly, first Sunday of December. Atong officers composition kay President, Vice President, Secretary, Treasurer, and Auditor. So, atong officers term is only 1 year. So, type of homeowners association is regular. And atong registered member is only 54 members. So as of now, ang atong interim president, si Sir Noli T. Cabillas. So siya pa ba Japon na itong president as of now? So daily updated ang documents na nakuan. So naatay evaluation, no? So upon evaluation, so nakabutang diri kay no annual and election reports from registration 2019 to present, so 2024. So no report since registration. So another recommendation, the region requires explanation from the omission of filing the annual reportorial requirements on the said reports, as mandated by law and to avoid any possible administrative sanctions therein. So muna submit annual reportorial requirements for at least 3 years. So taod-taod na jud no nga wala na napalong siya sa opisina, so wala siya update. So later on, may bala nato kung unsa ang sanctions nga mahatag sa opisina kung dili mo comply ang ato ang Homeowners Association og annual reports og election reports po. So before ta mo proceed jud sa atong orientation proper, ilailawan sa nato kinsa si Department of Human Settlement and Urban Development. So familiar, nakadungog na mo ana nga departamento, DSUD, bago pa sa inyo hang paminaw, no? Kay 5 years pamalang pud ta. So karon, gikan sa Republic Act 11201, an act creating the Department of Human Settlements and Urban Development. So defining its mandate, powers, and functions, and appropriating funds therefore. So naaprubahan ang pagka-departamento last February 14, 2019. So bago lang taga-celebrate sa tong 5-year. So next is, who is DSUD? So the Department of Human Settlement and Urban Development is the central housing authority in the Philippines that is primarily focused on providing access to decent, affordable, resilient, and sustainable communities to all Filipinos, particularly the underprivileged and those in the low-income bracket. So karon si DSUD natay programa
which is ang pambansang pabahay para sa Filipino program. Muna tong 4PH, no? So, kana nga programa, wala ko'y idea kung si Malaybalay City, ano ba siya sa DSUD nga gusto sila mo avail sa tong 4PH nga program. Pero, kung if ever man gali na diri sa Malaybalay, pwede ra ta mo dangob sa atong housing office para dito ta mag-inquire kung saon para ma-beneficiary ta ana nga program. So kana siya, bro na siya vertical housing. So bro siya condominium type nga housing. So kung gusto mo mo-avail ana, dangop lang ta sa atong housing office sa ato ang LGU. So it is also the primary government agency responsible for the management of housing, human settlement, and urban development. So si RA 11201 consolidated the function of the Housing and Land Use Regulatory Board or the HLURB. So moto sa una, pagparehistro ninyo sa inyo ang Homeowners Association, HLURB pa ang pangalan. Pero karon, gi-combine naman si HLURB ug si Housing and Urban Development Coordinating Council or the HUDC. So nahimo na dayon siyang DSUD. So except for education, which is now handled by its attached agency, the Human Settlement Adjudication Commission. So sa una, kung naay mga kaso-kaso, pwede na pa dito naka-attach ang Human Settlement Adjudication Commission. Pero karon na-detach na siya, na siya kaugalingon nga opisina. So kana nga opisina, diha magdangop ang mga problema sa Homeowners Association. Kung dili na masulbad sa atong grievance committee. So kada association man kay naatay grievance committee. Kung sila pa lupong tagapagpamayapa sa atong subdivision. Pero once dili na gali masulbad sa atong grievance ang problema nato diri sa ato ang homeowners, mudangop na dayon ta sa opisina sa DSUD. Kung dili pa jud na masulbad, mudangop na jud ta sa HSAC. So dito sa HSAC magkinasuhay na. So na dito tagsa-tagsa na mog attorney. So gasto na kay dito kay magbayad naman ta. So next, so si DSUD ay naatay key shelter agencies. So moni kung kisila pa, moni ang kita ang mother nga department ug naatay mga anak nga ahensya. So under nato si National Housing Authority, si Home Development Mutual Fund or the Pag-ibig Fund, si Social Housing and Finance Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation, o ang ato ang judicial nga opisina, mao ang Human Settlement Adjudication Commission. So next. So naay tulo ka division ang DSUD. So under nato ang Environmental Land Use and Urban Planning Development. Under pod nato ang moni ato ang division ang Homeowners Association and Community Development. Next is ang Housing and Real Estate Development Regulation. So familiar naman ani ang ato ang developer. Kay diri man na sila magkuha license to sell. Diri sa Housing and Real Estate Development Regulation. Next. So unsa di ay ang rule ni DSUD sa Homeowners Association. So under the Republic Act 9904, Section 100, so ang DSUD, dito i-register ta ng Homeowners Association, Federation, Confederation, or other umbrella organization in the subdivision projects and government housing projects. So tanang Homeowners Association sa Region 10, sa DSUD ta magparehistro. So next is, dili lang di ay ga-register ang DSUD. Mo regulate and supervise the activity and operation of the registered homeowners. So muna inyong nakita ganina nga atong evaluation sa inyong Homeowners Association, no? Nga wala na jud siya update sa among opisina. So next is, muna atong ginabuhat karong adlaw, regularly conduct free orientation for trustees, directors, officers, and or members of association or deputized and other competent agencies. So kami jud mismo sa opisina ang conduct og orientation. Next is verify and validate petition for removal of trustee or director or dissolution of the board of trustees or directors. So kung naamang galit ay
wala ta kauyon sa ato ang mga BODs na sila wala gi-follow sa atong bylaws, pwede ta maghatag og complain sa atong opisina. So next. So kani impose fines and or penalties for violation of laws, rules and regulation being implemented by the SUD. So mo ni akong gingon ganina kato inyohang walay pasa-pasa og annual reports. Pwede jud na namo hatagan og fines and penalties. Kay violation man na under sa ato ang Republic Act 9904. So, formulate and publish a code of ethics and ethical standards for board members, detailing prohibited conflicts of interest. And last, to formulate the rules of... Ay, balik na ni. Next. Call upon the Philippine National Police and other law enforcement agencies. So, mo niya mong ginabuhat sa lain nga mga subdivision, labi na during election, gubot kaayo ang association. So mo nang makitap mi sa atong mga law enforcement agencies para po sa safety sa tanan. So next is exercise such other powers as implied, necessary or incidental to the carrying out of the express powers granted to the SUD to achieve the objectives and purposes of the Republic Act 9904. So karon, let's proceed. Okay, so by the way, mo ni ang original director, si RD Ariel Abragan. So, dili niyo siya maklaro dira. No, gwapo na mong RD. So, next. So, let's proceed with the salient features. So, salient features lang ta, kay kung ang tibuok jud libro sa Republic Act 9904 ato ang i-discuss, maugmaan ta kay daghan man kaayo, no? So, karon mga importante lang kaayo nga angay natong mahibalaan about sa Republic Act 9904 and also the 2021 revised implementing rules and regulations. So sa Republic Act 9904, muni gitawag na Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So napasani nga balaod last January 7, 2010, na-effect siya last March 30, 2010, na-approve iyahang implementing rules and regulation last October 25, 2011. And na-revise po siya ang iyahang implementing rules and regulation last October 25, 2021. And hopefully, this year, another revision na po sa atong IRR. So later on, if nagali revision, amura nang i-echo sa mga homeowners association. So next, so, unsa din ni si Homeowners Association? A non-stock, non-profit association registered solely with the DSUD or one previously registered with the HLURB, HGC, or the SEC, organized by and is primarily composed of homeowners. So, as nakita ninyo karon, a non-stock, non-profit. So, dili ta pwede negosyo sa ato ang Homeowners Association. Unless kung natay cooperative, separate siya. Kaya ang ato ang homeowners, non-stock, non-profit man siya. So next. Next. Okay, so naaday tulo ka klase ang homeowners. So first, ang owners or purchasers of a lot or house and lot in the subdivision. So kita, usa sa number 1 ta sa homeowners kay nagpuyo man taog regular nga subdivision. Ang ikaduha nga homeowner, mao ni sila ang gitawag nga non-regular. Kay kung kamo regular, napod tay non-regular. So mao ni sila ginatawag an awardee, usufructuary or legal occupant of a unit, house and or lot in a government or non-government socialized or economic housing or relocation project and other urban estates. So maning nagpuyo sa mga relocation sites o kanang gipang sa NHA o guban pa nga mga government projects. Ang ikatulo, mao ang non-regular Japon ang tawag ani, mo ni sila ang informal settler in the process of being accredited as beneficiary or awardee of ownership rights under the CMP, LTAP, and other similar programs. So mo ni sila ang atong mga igsuon nga nagpuyo sa dili nila luna.
pero gusto nila ipaliton. So munang magtukod sila og homeowners association para usara ang pagpalit sa yuta. So next. So ang pagpamembro di ay sa atong homeowners association kay voluntary. Dili siya pinugos, pero naay exemption. Unless kung naa sa contract to sell, deed of sale or other instrument of conveyance, deed of restrictions annotated in the title of the property, or requirement for an award under a CMP project or similar tenurial arrangement. Mangutan ako sa developer, ma'am sir, ano ba? SOP ba nga member sa HOA ang atong occupants? Okay, so nata sa exception. So wala tayo kuan choice. Compulsory ang membership sa atong HOA. So next. So leases, naapatay ng abang diri. Okay, so natay ng abang no. So exempt members of association organized to avail of benefits. A lease of a member under a contract with a term of at least 1 year. So as long as nasa lay contract with the owner, pwede sila mahimo og homeowners. Members sa homeowners association. So next. So naapuday tay kay katungod as homeowner. So to enjoy the basic community services and facilities of the association, provided he or she pays the necessary fees and other charges for such services. Of course, ma-enjoy dyan nato ang mga community services diri sa atong subdivision kung nagbayad ta o monthly. Kasi tawag din sa inyo ha? Monthly dues. Or sa makita nato diri ang gibutang ni ma'am is isa to. Nindot kay no kay na makita dyan ninyo ba ang nagbayad dyan og monthly dues. No, naa dyan mo yung financial report. So next. So naapuday tay duties and responsibility as homeowner. So of course, pay necessary fees, charges pertaining to basic community services and facilities. So kani pay necessary, so mo na ni atong monthly dues. So atong monthly dues mo ni gasolina sa ato ang association. So kung wala tayo di tagabayad og monthly dues, unsaon man pagdagan sa atong asosasyon. Like for example, ang inyong monthly dues, ginakuha dira ang sweldo sa inyong guard, sa mukuha sa basura o uban pa nga programa nga gina-offer sa ato ang homeowners. So next is, of course, as homeowner, mo comply ta sa subdivision rules and regulation policies and deed of restrictions and covenants annotated in the title or embodied in the CTCs or DOAs. Comply with the orders, rules, and regulation orders, directives, and other issuance of the SUD. So muni akong gingon ganina katong annual reports nga wala pagapasa, hinaot pa man nga i-comply na sa atong mga board of directors. So next. So rights of a member. So katungod isip usa ka membro, avail of and enjoy community services and the use of common areas and facilities provided the member is in good standing. So makita man nato no nga natay mga common areas kaniyong basketballan. So kung ang ato ang mga BODs, kung natay mga membro nga mga delinquent members, pwede ra jud sila ninyo dili padula og basketball diri sa inyong court. Kay ano man delinquent member man, dili man gabayad og monthly dues, daghan man siya wala gi-follow sa bylaws. So later on, mahibalaan na nato na unsay mga grounds nato para mahimog delinquent member ang usa ka homeowner. So next is, atong katungod, isip usa ka membro, of course, to inspect association books and records during office hours and to be provided upon request with annual reports and financial statements. So bahalag 50 pesos ra na ang ato ang monthly dues, lantaon dyan nato kung asa na napadulong. So, pwede kaayo ta mag-inspect. Next is, of course, to participate, vote, and be eligible for any elective or appointive office of the association, subject to the qualification as provided in the bylaws. So, no, kita ko na tay barangay, local, o national election, naapod tayo election sa ato ang homeowners. So, nagkandak na tag-election, mga ma'am, sir. Okay, so i-update ninyo
Kaya as of now, ang amo pang recognize ng mga BODs, kato pang interim. So wala pa namo na recognize inyong mga new sets of officers. So next. So to participate in association meetings and referenda, provided the member is in good standing. So muna itong ginaingon nga, mag-attend jud og meeting sa association. Bahalag dili ikaw as member, pwede ra proxy, imong asawa ba, imong anak, as long as naay makas-echo sa imo sa inyong balay kung unsang gimitingan sa association. So next, to demand and promptly receive deposit required by the association as soon as the condition of the deposit has been complied with or the period has expired. And lastly, to enjoy all other right as may be provided for in the bylaws. So mangutan ako, naa ba may mga kopya sa inyong bylaws? Wala, no? So ako ang gihangyo ang inyong mga board of directors karon nga kung pwede kamo as member muduol mo sa iyong BOD mangayo mo kopya sa inyong bylaws bahalag kamo na magpa-xerox. Kaya importante kayo na para at least kabalo mo sa inyong katungod o mga nalapas nga mga balaod sa ato ang Republic Act 9904. So next. So, natay voting rights. Unless otherwise provided in the bylaws, each member shall be entitled to only one vote regardless of the number of the properties owned. So, bahalag 5 pa ka unit ang imuang naangkon diri, tapos ikaw ra ang tag-iya, ikaw ra jud isa ang pwede makabutar. Dili pwede, abi kay 5 pod ka mo butar. So, 1:5, basta imuang pangalan tanan ang naa sa unit. So, ika-isa ra jud ka mo vote. So, next. So, napadated diri duties of a member mo nilang gingon nga timely pay monthly dues, fees, and special assessment. So, ka-afford ra ba ta sa 50 pesos? 100. Ay, 100? Ka-afford ra ta? No? So, timely pay. So, gabayad jud ta og kada bulan. So, makita jud nimo diri ang mga wala gabayad, no? Kay gilantaran man jud ni diri sa inyong stage. So next, attend meetings of the association. So take note sa atong mga BODs nga ang part siya po ni sa sanctioned ang dili ga-attend og meeting. So mo nang mag-attend jud kag meeting. Support and participate in project and activities of the association. So for example, natay mga pahina diri sa ato ang subdivision, of course, mo cooperate lang pod ta. Kay para man sa atong kahayuhan. E kung dili man galit ka cooperate, bahalag mo contribute lang ta og pang snack sa ato ang mga silingan. At least man lang natay contribution. So next is comply with other duties as required by the bylaws, policies, rules, and regulations, and deed of restrictions. So next. So, delinquent member. So, kanina ang mga labad ng mga membro. So, delinquent member or member not in good standing. So, muna sila ang wala ga-follow sa ato ang bylaws. So, failure to pay 3 cumulative monthly dues. Failure nga dili kagabayad og monthly dues at least 3 months. Pwede na ka ma-sanction as delinquent member. So, napadiri, repeated violation of and non-compliance with final orders, directives, pertinent laws, rules, and regulation issued by the duly constituted authorities and the association's bylaws, policies, or rules, and regulation. So, muning wala ga-follow jud sa atong bylaws. Then, gabalik-balik na iyang violation. So, next. Commission of acts inimical to the interests of the association and or communities. So, mao ni sila ang mga tao nga magmugna og faction na dayon, mag-ulo-ulo sa kagubot. So, pwede na ninyo siya i-ground as member not in good standing. So, failure to attend meetings for at least 3 consecutive General Assembly. So, take note ang atong General Assembly, once a year na siya. So, gahina na natong panahon. Kay, maabot ang tulong nga dili na ka-appeal o General Assembly, pwede na ka-sanction na as delinquent member. So, next.
So, a member who has been declared delinquent or not in good standing is not entitled to exercise the rights of a member, but is nevertheless obliged to pay all fees and dues assessed a member in good standing. So, dili di ay exempted si delinquent member nga mubayad og monthly dues. Mubayad japon siya bahalag delinquent member. Kay ang atoang association, naman tay ginasilduan nga guard, naatay ginasilduan nga tinglimpyo, kung tahay lang ha, tinglimpyo sa atoang lugar, so at least kato magbayad man ta ato, then dili man pud ta musugot nga ang iyang balay gilangaw na maapil ba taog kuan, kaapektuhan kung naay mga sakit-sakit. So magbayad japon siya og monthly dues. So next. So, ang pag-declare di ay sa atong membro nga delinquent kay majority of all members of the board, and ang pagbalik sa iyaha as kanang good standing member kay majority of those present at meeting at which there is a quorum. So, majority of the board japon. So, next. So, expulsion and substitution of members. Pero dili ni siya applicable sa TOA. Kay regular subdivision man ta. So next. So sa board of directors, ako nang i-turn over ang mic sa akong kauban, si Sir Bong. So palihog pakpak. So may buntag usab. So at least nakita nato unsa ka importante ang atong orientation, RA 9904, implementing rules and regulations. So mao gini siya ang balaod para sa homeowners and homeowners association. So klaro kay ganina nga natawag ta homeowners base sa balaod kay buyers ta ani nga subdivision. So padayon ta ang pinaka-importante pod nga ang subdivision matawag nato nga buhi or ga function siya kana sige tawag management team. Kanang unsaon nga mapadagan ang subdivision naa siya sa mga kamot sa board of directors. So far since pagsugod nato, napatoy mga nakasugod nga board of director di wala no kay interim pa man to. Karon ay naka-attend na pila naka-attend ikaw ma'am sa pa. Aso tulo. So pila galit ang ganina sa profiling nato, pila to pag-register 5. So kanang 5 ka board of directors mao ginana sa atong record. But kung once nga naatay board of directors, usa nga pwede niya mahimo is pwede siya mag-amend. Pwede nga, dili lang 5, kaya basig na dugangan na kay, pwede tanawin sa profiling gini na 50 plus pa man to, pag-register, 2019 pa sa daya to. So, pwede ta nga mag-amend sa atong bylaws, dako kay nga role ang board of directors, kaya pwede man siya maghimo og board resolution, nga ipa-approve or iparatify na to sa General Assembly. So, ang gibutang dire, ang pinaka-minimum sa board of directors is 5. So, pwede ratang himo na tong 7, pwede sa siyam, 11, 13, basta ang maximum is 15. Then, klaro kay diri nga naapod sa balaod nga not more than 2 years. Pero ganina atong nabutang is 1 year. So kung mag-decide ta nga atong i-amend, pwede na po ta maghimog board resolution atong ipa-approve. Pwede na to imo nga 2 years. So pwede niyo i-take note kung namo ikinahanglan nga changes like numbers sa board of directors o ikaduha po dayon ang kini siya ang term. Okay. 1 year din nakabutang sa officer, 2 years ang board. So pwede na to, himuon na sa uniform na lang. Kung kinsa ang galingkod nga board, inani magod siya. Ang General Assembly mo ay magpili sa Board of Directors base sa balaod. Then, within dayon sa katong na-elect, magpili rin sila kinsa officers. So bisan pa o kulila ko siya nga last sa General Assembly base sa voting sa General Assembly pag-election, pwede siya nga siya ang ma-president kay among sa katong napili na nga board of directors paglingkod nila, pag-elect nila katong may nauyunan nga president. So pwede na siya unya. Importante lang yun nga compliant ta balik-balik ra gihapon ang board of directors ug katong mga officers basta kay naatay eleksyon. Unya unsaon pag-determine sa office nga naanay result sa election or naay election na hitabo, election report. Mao na siya mag-validate kung kanang naglingkod karon, mao na bugid sa i-recognize sa office. So, importante gina siya nga naagit tay election report aside atong annual report.
So padayon ta namagoy cases nga naay special elections. So ano sa gina dapat ay mahitabo ang eleksyon? So balik ta kung unsay nakabutang sa atong bylaw sa pag-register nato. So usually kanang eleksyon or dili sa usually kana siya dapat sabay gyud na siya kung kano sa ang General Assembly. Lahi lang siya og agenda kay possible nga sa General Assembly may isgutan mo gina ang kwarta unsay mga updates, but ang second nga agenda katuna din ang eleksyon. So in cases nga wala siya naigo kung kano sa ang schedule base sa atong bylaws or sa General Assembly, ang may tabuan na tawagon sa og special election. So sa man pag-function kung nanay special election na hitabo. By the way, kini special election nahitabo gihapon ni siya kay naay board resolution gihimo ang mga board of directors para ma-approve nga naay mahitabo nga special election. Kana kung outside siya kung unsa ang schedule nga nabutang sa bylaws. So in case of special election, klaro diri nga ang remaining term is more than 50% of the term provided in the bylaws. This shall serve only the expired portion of the term. Pasabot ana nga kung halimbawa sa example kung katong pinakadugay is 2 years, kung sobra pa 1 year, sobra pa 50%, mao to iyang serbisyuhan. Pero kung less than na 50% sa example nga maximum 2 years, kung less than na siya 1 year, ipadayo na siya ang nabilin nga term plus katunadayong term nga 2 years or 1 year. Depende kung saan nasa bylaws. Unya klaro kay ni ang naamagod sa subdivision is gusto tamahan ay atong community. So naagid na yung mga board of directors para nga naatay board resolution kung sa kinahanglanon. Kay lahi man tong naatay representation sa tingog sa kinabagan kay pwede man ta mahimong board resolution nga atong ipasanat o atong ipadala sa bisag asa nga mga ahensya kung nagkinahanglan ta og support or services. Pero ang ato lang tan-awon kay serbisyo man, serbisyo publiko gyud ang pag-board of director. Klaro kay sa balaod nga self-serve without compensation. Pero at least hanay ang atong community kay naaman tay leadership, natay management. Pero kung na dito tay nagasto, ang ato lang buhaton para mabalik atong kwarta kay allowed mang reimbursement atong resibo. So importante na siya nga if ever natay ma-expense like karon kung nag-gather niya na magita expense, importante lang na ang resibo para siya nga ma-reimburse kay naaman tay collection sa atong monthly dues. So next, board meeting. So kung naay board of director, siyempre naagi na yung mga board meeting. So gibutang dis balaod na dapat naagi regular meeting. So ang may tabuan na ang naagid sa balaod is once a month. Kay ang General Assembly once a year man na. Pero ang mga board of directors permanente gina nga naagi dapat board meeting unya kung naay importante nga ipa-approve like kung mag-change ta sa halimbawa sa atong monthly dues. Ino nakita ang membership fee ganina naka-indicate sa profile appeal po ng monthly dues. Kung naay changes adto, kinahanglan man ta board resolution nga ato siyang ipa-approve. So kinahanglan nga mag-meeting. Butuhan to siya kung naabay change ang atong halimbawa monthly dues, unya ipa-approve po to siya sa body. So mo na siya nga at least matagaan siya ngipon kung sa mga board resolution. So asa man na mahitabo mahimo ang board resolution nga approval through sa board of directors meeting. So nasa special meeting unya nakabutang diri in person or through remote communication or combination of both kay na may uban nga nakabiyahe lugar sila. So pwede rin na as long as naman tay Zoom, natay kanang video call at least nga naa siya. Then ang trustees nari klaro nga attend board meetings in person. So importante gyud nga naay quorum. Unsa man ang quorum 50% plus 1. So mo na advantage kung dili po kay daghan ang board of directors kay dali ra pagkuha ang quorum. Kaya majority kung 5 is tulo ra man, di ba? So pwede na dahil siya nga maka-submit or maka-approve of board resolution. Nakabutang rin ang quorum nga majority of the number as fixed in the Articles of Incorporation unless the Articles of Incorporation provides otherwise. So importante gina nga naagid tay board meetings. Next. Karon atong tan-awon unsa day qualification sa mamahimong board of directors. Kaya ang pamaagi is i-nominate kinsay mga angayon nga board of directors aya dayon siya na election mahitabo. So usang nga ma-qualify ana natay gitawag election committee. So dili ta makapadagan og election unless kung nay na elect nga election committee.
Usa man na siya pagpili election committee, through gihapon siya sa General Assembly. So usa nga mo determine ana ang election committee kung qualified ba o dili ang nga nominate nga board of directors or officers. So klaro kay diri sa balaod sa RA 9904 nga implementing rules and regulation nga una na must be a Filipino citizen, must be of legal age, must be a member in good standing as of 3 months prior to the date of election. So klaro ganina unsa ang mga ground sa possible nga dili mahimo nga good standing. So kung dili sa good standing, dili gid sa pwede ma-elect nga board of director. Then naapo dayon dinhi must be an actual resident of the subdivision, village or community, has not been convicted by final judgment of an offense involving moral turpitude. Kung naanay ka ng mga kaso nga naanay judgment. So next. Naapo dayon diri sa ubos kini letter F para ni siya sa mga housing project nga government kita na bilong matag regular subdivision kay na may developer buyers mata sa usa ka subdivision. Pero giklaro diri nga ang mag-board of director pwede ra gyud nga ang legitimate spouse of a qualified member when qualified in his her own right and not disqualified by his her own account, maybe a candidate in lieu of a member. Ang atong gitan-aw magud ang mag-manage sa homeowners. So pwede ra to nga ang mama, ang papa, igsuon, pwede nga mag-proxy, pero once nga ma-board of director, legitimate spouse lang gyud ang nasa balaod, meaning banar or asawa. Kanang nga marriage contract. So mo na say proof. Kaya naman may cases sa whole Region 10 nga aktibo kay ang mama or papa gusto nga mo mag-board of director na naglikramo nga mamembro unya lahi ang membro ang anak di ay. So mo na atong bantayan. Kay basic aktibo na kayo ba unya dili man day siya member, dili man day siya mo ang member. So ato na bantayan, importante lagi legitimate spouse para gyud sang pwede board of director. Otherwise katong uban nga function pwede magbutar, attend og meeting, ang tawag na proxy, okay ra na siya nga dili gid siya ang member. So next. Naputay ground sa disqualification. So karon 2019 pa man ta, wala pa tay ingon nga kanang nagsigigit tan-aw unsa na ang dagan sa atong homeowners or posible nga sige ta og meeting o natin general assembly, pero sa opisina ang amo lang yung file so far is katuligid ang pag-register. So hopefully ma-update na nato katong gi-recommend nga na annual report, election report, kay diri man din nato makita po din kining about sa disqualification. Kay una na din nakabutang those found guilty of having committed fraud, falsification, defalcation, or any other act inimical to the interests of the association. So katong makadaot makaguba sa association nga nahimo or katong pangilad ana dili na siya qualified ana nga board of director. Then ikaduha, former officers and or directors of trustees of the association have not turned over the books, funds, records, and properties of the association established to be in their custody during their term. So usa na siya nga mahimong ground kanang dili gyud mag turn over sa mga libro. Mao na sang reason nga part sa annual report na gitawag og kaning financial report for ana nga year para makita nato unsa nay dagan, unsa nay update regarding sa funds sa association. So kana mo nang reason pod nga pag nanay bag-o at least ang ilang pag-report sa annual report o kanang financial report updated pod kay ang libro naa naman sad sa ila. Eh unsa may ilang i-report dito kung wala na turn over ang books. So former or incumbent board unjustifiably refused to call an election. So katong wala na gyud nagpa-election, pwede na mahimo nga ground nga dili na mapili nga board of director. Those who unreasonably failed or refused to comply with the orders of HLRB, this should and/or its sack. So pag-register aning association dito pa sa Housing and Land Use Regulatory Board. So kana siya nga power ang kanang pag-register kanang function na karon sa matong gisgutan nato Department of Human Settlements and Urban Development. Then next, members who are trustees or directors and officers of other registered homeowners association. Dili na pwede nga duha ka association nga mahimo sang director or board of director. Manay usa nga inahimo nga revision atong 2021 nga implementing rules and regulations RA 9904. So isa ra gyud ka subdivision pwede nga mahimong officer or director. Then second, next is those who have been declared or found by its act to have instigated, incited, and initiated the conduct of an authorized election, and those who have actively participated therein either as members of the ELECOM or as
candidates. So kung naay napahigayon nga election nga dili siya authorized, nalay faction, nalay grupo, kana sila nga mga membro ato nag-engage ato nga election, dili na siya mahimo nga board of director, disqualified na. And those imposed penalty of disqualification in any case filed before HLRB and or ITSAC. Kung nanagay na file sa HLRB or sa ITSAC, dili na siya pwede po nga mahimo nga board of director. Labi na kung nanay kaso nanay penalty. So next. So dinita sa elections. So far kita diri pa since 2019 so far kami wa mi na receive nga report, pero possible nga naa na tay gipahigayon diri nga election. Naa na siguro no kay since pag-start pa man tong 2019. So ang giklaro lang diri sa election para mahimo siya nga legal or authorized sa election, ang incumbent board or trustees or directors and president or president are authorized to call the election. Sila gyud ang magpatawag kung kinsa ang incumbent. So far sa amo, kung unsay nasa record, mapamuntay among basihan. Hopefully, ma-forward na to kung unsay mga next nga mga results sa election para nga ma-update po ang atong records dito sa office. So next, karo po diri nga ang election kinahanglan sa nay quorum. At all elections there must be present or votes cast by a majority of the association members in good standing in person or by proxy. So ang quorum ay tawagan na kanang 50% plus 1. So kung atong basihan to ang 50 pakapin, at least kung natay mga 30, igo na nato ang quorum ana. So mo na atong basihan. So next. Pwede na ma-postpone ang election kung nay lack of candidates, number qualified candidates did not reach the majority of the entire board, o niya naapoy possible nga serious causes that holding of a free, orderly, and honest election should become impossible. So kinsa may mag-decide? Ang election committee hapon ang mag-decide ana. So importante gid ang election committee kay sila may magpa-call of another election within 30 days from the date of the initial election. So next, pwede po siya nga ma-declare ang failure of election kung next is na sa lack of quorum, then serious causes that holding of free, orderly, and honest elections should become impossible. So mag-declare ang election committee gihapon. Unya sila gihapon ang magpatawag og election 30 days from the date of the failed election. So importante gid sa ato nga natay idea unsay ato ma schedule, makita na sa atong bylaws. So hopefully para aktibo gid ato mga membro, pwede nga mag-request sila og copy sa bylaws, pwede nga sila na mag-photocopy, basta importante na diri. Then later, kung unsay mga nakita nato nga kinahanglan nato i-amend kay labi na gahisgot ang election, basic pwede nato i-change ang atong schedule sa atong annual general assembly, kay mao po na atong election, pwede po nato sa i-change. Kinahanglan ta og amendment. Kay what if pag tanaw nato nga lisod gyud kana nga month o kana nga day nga himo ng election, pwede ta ma-apply og amendment ana para mas makuha nato ang quorum. Kay base sa atong giingon, successful ang election kung nakuha nato ang quorum or katong 50% plus 1 sa katong qualified voters. So next, failure to call an election. Na may cases nga wala gyud nakapatawag og election ang board. So base sa katong schedule 30 days, base sa nakabutang dito sa atong bylaws. So sa atong buhaton na any member in good standing pwede siya makapetition the incumbent board to conduct an election. So pwede na, then nalay kopya ang regional office ana, dapat na-copy furnish. Then sunod, failure to take action thereon within 1 month from the receipt of the petition, the member in good standing shall report the same to the regional office. So kinahanglan gyud na sa i-report kung wala gyapon action. So next, failure to call an election. So ang mahitabuan na ang regional office na ang mag-direct sa incumbent board to call an election and constitute an election committee. So importante gyud na balik-balik gyud sa balaod nga dapat ma-constitute gyud ang election committee. Kay mao man na siya magpadagan sa election. Unya mao po na ang mag-submit sa election report sa opisina. Then failure of the incumbent board to call an election and or constitute the election committee as directed by the regional office shall create an election committee which shall conduct the election under the supervision of the regional office. So usa na siya nga dapat ma-constitute man gyud ang election committee o na mang himasok na gyud ang opisina, ang regional office.
The election authorized and recognized by the regional office shall be deemed the official conduct of the election of the association. So katulang authorized, recognized sa regional office ang mahimo nga official conduct. So bisan pagkapila na nag-election dire, kung walay report o wala sa ni-recognize, ang amo paghihapong tanawon kung unsa ang napagid sa record. So mo na importante gid kay forward gid nato unsay result labi na kung naagit ta election. Kay usa sa atong tan-awon ana unsa may manner sa election. So kung atong tanaw ng bylaws, ang election is through gyud secret ballot gid siya. So mo na siya usa nga proseso nga atong i-consider. Kay makita man dito sa pag-submit sa minutes of election kung unsay pamaagi para na-achieve or nakuha ang result sa election. So next, unauthorized conduct of election. So kanang unauthorized conduct of election ingon sa balaod katuna siyang mga membro, mga grupo nga other than incumbent board, katong dili sila mo'y kasamtangan or mo'y naglingkod nga board. The results of unauthorized election shall be recognized by the suit, shall not be recognized and shall be deemed null and void. Wala siya bili. So sayang po nga pila ka election na nahitabo, wala siya bili, kaya wala man siya na-recognize, kaya wala, in the first place, wala may report. So mauna nga, dako kaysa nga role nga dapat nagit tay updates pirmi, ma-forward ginato kung say kanang nahitabo diri sa atong subdivision, sa atong homeowners. Yeah, klaro diri all actions taken by the members who acted as trustees or directors and officers arising from illegal election shall be void ab initio. So from the start pa lang, mo na siya ab initio, pag start pa lang, kana siya nga election, kuha na siya. Dili na siya authorized or bali void, wala na siya bili. Basta tanan nga action sa mga dili o sa mga illegal nga election nga nahitabo. Unya mag-ground to siya, kung balik na to sa ground sa disqualification of succeeding elections without prejudice to any further administrative and criminal liability of the said members. Katong nagpahigayon nga dili authorized. So next, holdover. So kanang holdover, pwede din na mahitabo kung naanay ang failure nag-persist na siya after a second election is called. So ang dagan din ana, the incumbent directors, trustees, and officers shall be allowed to continue in a holdover capacity until their successors are elected and qualified for the next term. Pwede sa may extend like katong na ay pandemic na hitabo. So, unsa ang pag-election, so ma-extend gid siya, mo na holdover. So next, conduct of election by the DSUD Regional Office. Mag-conduct lang gid ang opisina, ang among opisina, ang regional office kung wala na'y board of directors. But so far di pa naman tay board of directors diri. Unya kung napoy order sa Human Settlements Adjudication Commission, katong function sa HLRB nga more on adjudication or katong mag-settle siya og mga kaso. Then Court of Appeals and Supreme Court, and whenever upon the determination of the regional office the circumstances so warrant. Next. So naapot tay gitawag og election contest, kaya na may uban nga dili sa content or satisfied sa result sa election. Kana ang election contest may tabo lang na within 5 days after the proclamation of the winning candidates. Then kung ang issue, qualification, disqualification sa candidate, it may be filed within 3 days from the discovery thereof. So kung dili gid qualified, wa man sa nagpuyuan ang subdivision, dili mo sa Filipino citizen. So katong mga ganina nga qualification, dapat ma-file na sa 3 days. Then, kinsa may mo decide sa controversy ang election committee gihapon within the non-extendable period of 5 days from the receipt of the protest. So, kinsa mag-decide kung nahitabo ba to, may ba tong election, successful ba? Naa siya sa election committee. If dissatisfied with the decision of the election committee, he/she may file an election protest or complaint before the proper adjudication branch of HSAC, katong Human Settlements or Adjudication Commission, pursuant to its rules of procedure. So fully, di ita maabot ana nga naapay mga protest or contest nga nahitabo para tuloy-tuloy ang atong pag-manage sa atong association. Next. So kung naa dito oy mga notice of violation, ay order sa katong fines nga kanalitan dako ra para sa association, pwede dahi ta mag-appeal. So kinahanglan lang siya og appeal memorandum, i-file na siya before the regional office within 15 days from the receipt of the assailed order, unya kinahanglan sa proof of payment of the appeal fee.
So wala siya naapon na sa balaod nga pili ta makaapilar. So next sa prohibited acts, mo ni siya atong bantayan kay naa nga mga gibawal nga dili nato angay buhaton, otherwise na masanksyon ta natay penalty. So kini sa last na nato nga topic, okay pa ta? Okay ta. So atong padayonon na lang kung natay question and answer, ato na lang siyang tapukon, usahon na lang nato pagpangutana. So nanata sa prohibited acts. So klaro diri nga nabutang sa prohibited acts, compel a homeowner to join association. Kana kung dili compulsory. Kay siyempre ang mga developer ilang masantan-aon nga ma-manage gyud na ang mga subdivision. So kinahanglan nga automatic member gid siya kung makapalit. So naden diri nga next nga prohibited act, to provide any homeowner of the right to avail or enjoy basic services provided she has paid for such services. So, siyempre, kung nagbayad, dapat ma-avail gito kung saang gi-provide nga services within diha sa subdivision. Then, next is to prevent any homeowner who has paid the required fees from exercising her right to inspect association records. So, siyempre, na may kwarta, na may interesado nga mo inspect, right na niya, dili na siya nato bawalan kay prohibited act na siya base sa balaod kung di nato ipatanaw ang katong interesado nga mo check sa atong association records. So, kuan gyud na pili gid sila makatanaw pero provided office hours lang sad gyud. Unya klaro kay na nga dapat gid siya good standing. Naman din sa ubos, to prevent a member in good standing from participating in meetings and elections. So aside nga pwede siya maka-check sa records, siya po dapat maka-attend gid siya kung sa ang mga meeting, ang election, tanan nga activity sa association. Namanggoy cases nga kung lahi siya nga grupo, di sa ka-appeal, so mahimo siyang prohibited akong dili na siya ipa-appeal. Then to, deny any member due process in the imposition of sanctions. So kung ay mga sanksyon nga kung naalugar siya nahimo nga wala siya nagbayad o sa nga katong mahimo siya nga delinquent, before siya i-declare nga delinquent, dapat nasa notices para nasa chance nga makahabol kung unsa iyang bayron nun. So at least na-inform siya. So kung ditso lang na siya nga nasa pabayran or penalty or nasa sanction nga wala siya niagi o process, wala siya niagi nga nanot na tagaan pa siya notice, prohibited act na siya. Then to unreasonably fail to provide basic community services and to maintain and repair facilities administered by the association. So next. To implement association policies, rules, and regulations and deed restrictions which have not been ratified by the members of the association. So kung sa mga pabalaon, siyempre, nag-mention man ko gano'n na kung na-board resolution, dapat na-ratify siya sa General Assembly, sa body. Kaya kung automatic lang na siya nga na-implement, unya ang mga members, wala sila na notify or walay ratification na hitabo, walay General Assembly or kanang votation nga na hitabo. So dili siya, mahimo siya nga kaning prohibited act. So muna isa ang atong likayan. Then, require any driver of vehicle. So kita wala pa man tayo ingon nga gated community, no? Kaya ang uban man god, kuhaan ang driver's license, prohibited act na siya before musulod sa subdivision. So dili gid siya pwede nga mag-surrender o driver's license. Kaya naman kayo bandagko kayong subdivision, kuhaan nila. So naano na sa balaod nga dili siya. Bawal siya. Prohibited act ang pagkuha sa driver's license. Appeal po og magkolekta og face tools from any person from passage to subdivision. So ang uban manggod ilang kolektahan og tool mao na nga nana pud sa balaod nga bawal na ang mag-collect. Hasta na pud ang mag-prevent sa entry or access for such purpose from any utility, service or delivery provider in order to enter the subdivision or village. So kanang bawala nato kanang ngay mga services or goods, halimbawa kanang mga Grab or na sila install, dapat sulod gawas kina siya. Kay mahimo sang prohibited act kung ato silang bawalan. So next, to prevent access or restrict entry of the utility service kung na-install o disconnect. So na may uban nga di na nila ipasulod kay basig na iputulod dito. So bawal na siya. Then to impose any fees including parking fees. So kita luwag magkayta diri. So wa mo siguro bayad. So katong uban ng subdivision nga nagpabayad,
dili na ito nila mapadayon kay ngano man naanigid siya sa balaod nga bawal na siya mag-collect og fees. Next. Another nga prohibited act to require a buyer prior to purchasing a property within the subdivision village or a subsequent homeowner to pay the unpaid dues and other charges of the former homeowner member unless there is written agreement for the purpose between the former homeowner and buyer new homeowner exists. So, kinahanglan na sila agreement. Lamang may cases nga pagpalit, mura na mo siyang hidden charges, kay imbis ka to iyang budget, i-renovate to niya sa balay, napam din sa bayro nun nga homeowners nga association dues. So, dapat ay agreement, ana. Kay mahimo siyang prohibited act kung gipabayad siya dito nga wala siya kabalo o niya, wala siya ingon nga agreement nga siya ang mubayad sa katong former nga homeowner. Then to knowingly enact resolutions in contravention of existing laws, rules and regulations and ordinances. Kung naay mga pamalao, dili raman gud ang RE 9904 lang, pwede man nga natin ordinance sa atong city. So kung ato na siyang ma-violate, mahulog na punta og katong sa prohibited act. Then to commit any other acts prohibited by existing laws, rules and regulations promulgated and duly constituted authorities and the association bylaws. So kanang atong bylaws dako kay na siya nga kanang ikatabang sa ato nga at least maohimo na tagag-order ang atong community mao ni atong subayon atong bylaws. So kung sa bylaws, kung sa tinabutang dito mao tay atong sundon. So next, administrative penalties and sanctions. Mao nagi-mention ganina ni Ma'am Sheila nga naa tay mga penalties and sanctions. So ang fine not less than 5,000 but not more than 50,000. May na lang yun nga nakaanhimi diri para sa orientation, mintras nga dili pa kay ni-stricto ang 5,000 to 50,000 nga fine. Kay naay gi-propose nga usa lang ka document nga dili masubmit sa annual report 5,000 na. Unya, kung imong basahon ang balaod, pwede man mo mag-download ani kay sa dhsud.gov.ph ay laws and orders dito. Kung imong makita ditong 2021 revised implementing rules and regulations RE 9904, nakabutang gid nga balaod nga 5,000 to 50,000. So naay gi-propose ang central office or ang bureau nga katong wala ka report, possible nga isa lang ka document 5,000 na ang bayaran. So example, annual report, general information sheet, kana-tanan, kana pang napatay minutes of general assembly. So dagan-dagan ang lista, i-review na niyo na siya sa section 65 sa RE 9904. Ang election report na siya sa section 98. So mo na atong tan-awon para at least makomply na to para makalikay ta aning sanksyon. Unya, possible po ni ang permanent disqualification from being elected or appointed as member of the board of director, officer or employee of the association kung naana na siya nga penalty o sanction. So next. So, thank you na dahil Nadia. Salamat kay sa inyong panahon nga paminaw ta, kabalota nga kini siya is kuan siya kanang working day. So, salamat nga natay proxy or nagagahin og panahon siguro nagid sa ilang opisina para makapamina o ni ka-importante kay ni para sa atong association. Kay sa una manggod, Sabado Domingo, mao gyud na among ting-orient. Pero pag ingon sa central nga wala na overtime, mapugos gyud mi nga makig-arrange nga naagid siya sa working days. So salamat kay inigong natagag panahon. So karon ako nang i-open ang floor para sa question and answer para mas mapalawom pa gyud atong nasabtan unsa ang balaod nga maoy nagprotect sa atong rights as homeowners o sa homeowners association. So karon pwede na siguro ta mag-open sa questions. Mama, yung punto. Kada mangutan ako mga makatabang mo sa amo, ma'am, na kanang ma-release ang ang title. Ma'am. O pila pud ka months nga obligado ang developer nga Naka-fully paid na ka? Ma'am? Yes, ma'am. Naka-request na pud ka sa developer side? Yes, ma'am. Dili man sila makasulti kung pila ka bulan. Kami willing mi mo wait. Kung ingon sila 3 months, okay.
Mangutana lang ko ma'am baka murag sa inyo ba ni nga jurisdiction? Yes, ma'am. Oh. Atong i-inform sa inyo ang atong may buntag, may authorize inyong tanan. So, ang atong opisina, ang explain ka ganina, ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang pre-development anipod, ang atong yapong opisina ang approve sa mga subdivisions. So, as to sa imong case, ma'am, pwede ka okay na ma'am, mag-reduce into writing, i-address nimo sa among director, kaya dito na siya nato ipasa sa atong pikas nga division sa HRED. So, pwede lang yung mag-usa ma'am? Yes. Pwede magkapag form of query. Pero nga nang dili man makatubag sa developer side, ma'am. Oh, gusto na ako makuha nilang kung Sa atong tubagan kaya niyo. sige lang balik-balik sa opisina ma'am, mas stress lang ni ma'am ay. So, mo nang So, ayaw lang ka-stress, ma'am. Kaya naatay ahensya para ni Ana. Sorry nga, giinitan na mo diya. Okay ra ba? Okay ra mo diya? So, ma'am, ay nga ni mama, ang atong opisina, adagan, mention ka ganina ni Sheila, di ba? Lain-lain ang atong bureau, kaganina. So, kami sa homeowners, kani ang among balon nga balaod ang Republic Act 9904. Kaya na po nang imong pangutana karon dito man na siya nabilong sa balaod sa PD 957, Presidential Act number 957 mo na siyang Buyers Protective Law. So ang gahawid ana ang pikas division namo ang HRED, Housing and Real Estate Division mo ng HRED ang tawag. So pwede mo pangutana, i-address niyo sa inyong developer, i-copy furnish ang among opisina. Kuha niyo, ma'am? So, i-form of query lang siya. So, yan na. Kaya ron, i-form of query, i-direct ninyo sa developer, kasi sila magiging ang dapat muhatag, di ba? I-copy furnish ang among office, kaya among yung office ang mag-verify po. Or gusto ninyo, i-direct sa among opisina. so, mag-direct lang siguro ni ma'am. Okay, sige, ma'am. Anyway, magdilin may karoon o kuan. Kaya mga magyapon, hindi naman daw siya makatubag sa among tao. Nai-email admin siguro. Ma'am, kung pwede picture ma'am, kay murag hap-hap, yun siya. Oh. So, okay na ma'am. Any other clarifications? Yes, sir. Ihatag palihog ang telephone. Okay na ka ma'am? Na-answer ka? Sir. Okay. Kasi ilo ako nga murag init din sa inyo. Dini na lang katao? Good morning. Sa mukha mo din, ani? Sige, sir. Ang usa sa akong pangalang impormasyon gikan sa inyo nga sa akong dunggan sa pagkagulina sa sinugdanan hangtod karon, ang naisgutan pulos man mga asosasyon. Di ba mo makahatag o pahibalo ka namo kung unsay obligasyon sa tagiya sa subdivision nganhi sa mga homeowners. Muna akong ingon sa imo kaganina, sir. Giklaro na ko ang among balon nga balaod Republic Act 9904 para sa Homeowners Association. Aron matagaan mo og kusog. Kay kinsa man ang mo tingog para sa inyong Homeowners Association, para sa inyong tanan diri, di ba ang Homeowners Association? Oo, pero sa mo po namo, kami mismo, sa mo po namo pagpakasayon kung sa'yo among rights. Sir, kung naminaw Para na ka, ganina rights to sa Homeowners Association ang hisgutan. Sir. Puros man to rights nga ako nasabtan lang. Ako, amot lang, pag-igwabri ko nakasabot. Pero nga ako nasabtan ato nga, rights lang sa para sa among organisasyon. Kinsa man ang tanong ka kagbalik karon, sir. Kinsa man ang inyong organization, di ba homeowners mo? Oh, pero gusto ta namo nga gikan jud sa inyong opisina. Unsa may imong gusto may bawan yun? Nga ang among gusto may bawal kung sa maging obligasyon sa tagiya sa subdivision nga ni kanamo. Karon, sir. Kaya dahan man kayo Ay, pagkakulangon. sir. Relax lang. Pagpalit nimo aning imong mandapit imong black o black number, sir. Unsa may gisaad di developer sa inyo, ha? Ang ako nasabtan adtong pagduol pag ginamo sa ilang mukuha mig unit. Nga inana ang hitabo nga kural ang tibuok subdivision. So, Doon hatag karon wala na koral. Wala. Unsa pa gyud? Sige, Ah, tingog, sir. naapay gingon dito nga kana bitaw dulaanan sa mga bata. Playground, may simbahan, unsa pa kato. So, naa ba tay document, sir, nga imong mapakita sa among opisina nga kana gisaad na sa imo sa pagpalit? Mura
wala. Kay mura man lang na ilang ipasabot ka mo. Samtang kami nga nadoon sa ila kay aron nga maadanin tagkuha kay ilang unit. Sir, kita sir, kanang istorya yung panilaanli. Dapat na i-black and white. Anybody sa inyo, kasi nakahawid ang document na nagsaad sa inyo, anak. Wala na. Wala yung nagkahawid, anak. Kaya wala gihatag. Nasa yung map, ma'am. Map, dayon, Subdivision map, ma'am. naa din na isaad ng inyo pamulong. So, kanang inyong homeowners association mo nang, sir, baliko na ko pag-ingon sa imo mo nang tagaan na to kusog ang homeowners association aron ato nang i-claim. Kay kanang ang inyong association rehistrado. Kung kuanta ni, kung tao pa ni natay birth certificate, legal lang inyong association ka registered man. In fact, wala ganin na kaibalo nga nag-eleksyon na mo. Dili man ni si Madam Auring, sir, na tagnaon na mo unsay nahitabo diri sa inyo ha. Tagnaon pud na mo unsay gisaad sa inyo ha. Wala man ni kabalo anak mo nang dapat i-open na to atong communication. I-reduce into writing na, pinaagi sa inyong homeowners association, i-address among opisina. Atong ipangutana sa ilang nganong gisaaran mo anak, then wala man day diha. Pero dapat gidunta to na black and white, nga gipasalig sa inyo aron natay masihanan. Pero kung mo ninyo gi-claim nga naa sa mapa, biit nga appeal ninyo ug pangutana sa atong opisina, kay atong pangutanon kung unsay agreement pod sa pag-approve ani nga subdivision. Ako ko nimo sir? Ayaw sila di imong una sir, open imong mind. Muna. Daghan pa ko mga Yes. pangutana. Sige pa dayon. Ma'am, ako Yes. po na rason ma'am, nganong wala gidawat sa kanang sa association ma'am ang subdivision, wala po na-register, ma'am na sa una among concern kay daghan og facilities nga wala nila natuman, so wala gidawat sa association ang subdivision. So mao po na rason nganong wala nina na kuan sa na-register mi sa kuan HLUR. Sir, ma'am, i-correct ta ka karon. Ang inyong homeowners association registered sa among opisina. Registered. Pero ang inyong certificate of completion sa inyong subdivision wala pa. Di ba ma'am? Wala pa. Naana di ay? So, nahitabo ang inyong certificate of completion na daghan pa dayon og reklamo. So, mo nang ingon namo kaganina, isaha ang inyong pangutana, i-form of query siya, pirmahan ninyo as homeowners association aron matubag sad sa atong opisina. Ang amo lang hangyo pod sa inyo i-activate ang inyong homeowners association. As of now, ang presidente nga nasa atong record, interim pa. So kaya naka-election man mi, naka-election man mo, taga-imi kopya. Yes, ma'am. Microphone, ma'am. Good morning, ma'am, no, sa behalf sa inyo. Kanang kuan, ma'am, wala ni nakahibalo nga wala din siya na-registered ang 2020. Yearly man ni mag-election. Really, kay 1 year yung term of office. Yes, ma'am. So, okay. Amenda po na namo nga kay kapoy kay sige gilis-ilis Yes. bitaw president ma'am di pa mahuman Okay. ang project din ana. So, kanus aman mo last naka-election, ma'am? 2020 21. 2023, ma'am, nag-election na sa May. Unsay ilang schedule gani diyan? First Sunday of December. First Sunday of December. Bali, unsa na karon July? Ang one, ma'am, is kada by March mega election. Dapat ma'am ipatunong yun na to. Sa bylaws na to, ang inyong bylaws nga approve sa among opisina. I do hope na sila'y kopya sa bylaws, ma'am. Na sila'y kopya? Ma'am, pero kuan ka ng Xerox o blurred na kaayo, pwede mo may pag-umam. Pwede mo maka-request sa mga opisina. Only lang, kaya mo ko'y bayad na per page. So dapat pangayoon din na ninyo kung kinsay nakahawid na. And we suggest nga dapat kada membro na ikopya sa bylaws. Yes, ma'am. Naaman ni kuan, ma'am, kanang ang among ang nakaapan man good, ma'am. Sa pilami ka members diha, mga 20 ra or 30, maura na yung maka-appeal sa General Assembly. Quarterly may mag-General Assembly, ma'am. Quarterly. Good, pero ang nasa atong bylaws, once a year naman unta na siya. Pero inyo ng choice kung gusto ninyo amo good kay quarterly. ang pagkuan sa project, ma'am, amo gid silang i-kuan sa amo unsa i-update permanente pila na ang kwarta, pila unsa among nabuhat sa project. Ang nakaapan lang, ma'am, nga kining among mga members po dito sila maminaw po sa General Assembly bisag na letter, na GC, na daghan namong ginabuhat, ma'am, para ma-convince namo na mga prices. Para lang yun, ma-convince namo ang mga tao nga mo appeal, para po na sa kining katiguman para mapasa po namo ang amo ang kwan, ma'am, sa lisod. Pero hindi ginamo ma-convince ang member, ma'am. Ma'am,
Motong kaganina gihisgutan ang membership. Giingon kaganina na i-declare nato si members in good standing. Unta inyong gitagaan o bili ang pag-lecture kaganina ug si members not in good standing. Dapat i-declare nato si members in good standing katong proseso kaganina. First, second, last and final warning, di ba? Unsa may mga rason kaganina palihog kog balik bom nga pwede na to i-declare ang isa ka miyembro nga not in good standing. Number 1, dili ka bayad og monthly dues on time. Ang number 2 is dili ka appeal sa atong General Assembly. Number 3 is dili ka participate sa atong homeowners association nga activities. Now, kung ang tao isa ka delinquente, ma-declare na nato siya nga members in good standing, dili na nato siya appeal og ihap sa atong quorum. So kinsay secretary ninyo as of now? So dapat sa secretary abtik-an ang pag-record kung insa ang inyong mga delinquente nga members. Si 5 raman inyong BOD, dapat ma-declare ninyo. Pero before i-declare, ha? 15. Ma'am, ang sa atong submitted sa amo is 5 ra. So i-amend din na ninyo, ma'am. Pero as of now, pagpili akin sa inyong 5 din ana. Kay katong sa atong bylaws din ana nga submit sa mo opisina 5 ra gyud, ma'am. I hope inyong makorek na siya. But kung mahanay na nato ni, wala sa sir ha, mahanay na nato ni, ibalik din nato nga dapat 5 ang ma-represent sa inyo ha, kay aron after mag-amenda, mahanayon sa nato. Sad to say, nga karon pasad na nakaani, so karon pasad mi naka-guide sa inyo ha. And karon atong ingon nga open ang atong line sa communication, aron maka-communicate, makapangutana mo, mag-guide pod mo. Okay, ma'am? Okay, ma'am. Thank you kayo, ma'am. So, isa day ko sa Board of Director, ma'am. So, officer po at the same time, treasurer. So, ako nagtrabaho ng dito yun na mo din siya, ma'am, kay tungod po sa kanibitang dili makorum, so at least ma-update sila kung sila yung status. So, sir, mo na lagi, ma'am, kanang dapat yun atong makuha na si members in good standing. Kaya aron diya ka magbase sa quorum. Kaya like kung naamoy i-agree, naamoy board resolution, tapos mag-general assembly mo para mag-ratify ang kanang resolution, ibasihan naman nato si members in good standing. Now, kung ingon mo 30 ra ka buok ang members in good standing, 50% plus 1 ana niya, 16 ra ka buok. So, quorum na siya. Kaya na-declare man. O, diba? Kuha ninyo, ma'am? Yes, ma'am. Much better nga ma-declare nato sila nga members in good not in good standing. Ila man ang gituyo nga gipatay nila ang ilang katungod. Diba? So, walay pugsanay man. Iyon ka ganina, walay pugsanay, diba? Pero, legit ang atong homeowner. Na, katong nakaka-copy pero paano kay kanang hanap na ba? Sige. So, may October na yun. So far, kana siya among gisunod. Unya, kana nga mga bylaws na ay mga wala mahaon sa association. Mo na nga, giagi o General Assembly dayon, gikuanan, gibutuhan, dahil gi-amend dayon sa association. So far, naamang upod may kauban diri na Board of Director nga DILG. So, kabalo siya sa mga balukod. Pero ma'am, ingon ka karon ma'am kung nag-amend mo kung saan ang inyong bylaws, dapat aprobado na sa opisina. Yes, ma'am. O pa na mo problema ron ma'am kay. Karon pa po na mo nahibaw-an, kinahanglan din mag-update. Yes. So, salamat yung kaayo ka at least nahibaw-an na mo. So, Yes. karon ang pangutana na mo ma'am, unsay procedure na mo as mga BOD para ma-update ang among mga report? Motong gihong kaganina sa atong evaluation ay suggestion nga dapat magpasa mo sa updated na reports ninyo. Asa man ni anak magpasa o kinsa po mga address? Sa among director, katong kaganina gibasa ni Sheila, si Director Ariel Abragan, namin sa second floor sa Gateway Tower sa Olympic Kai Center. Anyway, yun niya ato nang isa-isahon og picture niya. Kaya dapat muna kung yung kaganina dili man ni si Madam Aureng nga pagnaon man sa nitabo sa inyo. Oo, active mo diri sa inyo pero wala may nag-abot sa inyo. Just like sa gipang-ingon ni Sir kaganina, nagipang-saad na sa inyo, mao niya ang gipang-ingon sa inyo, wala man diha. Kamo man ang makikistorya sa inyong palitan. Diba? Thank you kay ma'am. Sa ano pong concern ma'am, kay sa kabisi po na mo, wala makaato sa kabayan, Sabot niya na ma'am. pwede na mo i-email ma'am. Yes. Ang tanan document na since 2019 man ang last ma'am no, nag-continue ba yun ang association of active. So, So, kung asa man naamoy na na- report, among Kung naamoy ka ng, di ba, ang inyong kaganina, 90 days from the close of fiscal year, obligado ta sa annual report. Kung naamo ana, then be it. Kung naghimo po ng eleksyon, so taga-isad na sa inyong mga eleksyon na nahitabo. okay ma'am. So, ganina, gimension ni Bong, annual report, section
O Section 65 sa atong Republic Act 9904, downloadable yapon na atong balaod. Ang election o Section 90? 98. O, Section 98 daw ang atong requirement for election report. Nailistahan dito, mabasa na to. About today atong fines bitaw ma'am, kung pananglitan o na-update kami, so obliged yun nga annually na agad siya para makaligayan ko siya nga fines. Yes ma'am, as of now, So posible revoke lang ta sila. kung stricto kita kayo karon kay sige ginikutihan sa among central office ko dili lang kay kami ra man gud ang galihok sa among Region 10 nga mga homeowners association nga murag daghan pud kayo mo. Dahil dili pa pud kayo may gitaga-agbag-am sa central office nga revoke kung 5 ka tuig dapat man gud 5 years kay inactive mo revoke na. Pupunta tong pag kadawat nako sa invitation pagabot sa akong lamisa na uting i-check ko din yung malay kay dili nako familiar. Ano din ako familiar kay wala may report sa mga. Wala yung report. Whereas kung kaning uban yung mga association din sa Malay-Balay, pag ingon nga ma'am, sukuan, nag-adto ta ana din report na siya. So sa inyo rin hindi ko ka-familiar. So, enough pa karon nga wala pa kay may istrikto sa among central office, wala pa may mga memorandum na dapat istriktuhon na. Kung mo magaling na inihatay na kita sa katong ingon nga fines ang penalties. So, Thank you kay ma'am. yes, Saan mo din nga wala pa na siya may start. yes, At least makapas pang update sa ako. yes, ma'am. Pero kaning inyong gusto nga kabaguhan, kaning inyong amendment, ayaw sa inyo na ipasa, comply sa itong mga obligasyon. Claro, ma'am? Thank you, ma'am. Isa ka concern, ma'am, about sa developers. So, ang malapot ang hayo, kung naibag ko nga member na musulod sa diri sa subdivision, pwede ba po ka nga mapil kung nag-orient ang association kay sila ka nang magbayad kami, nagbayad naman dito sa ADG3, na kayo ng association, kaya dapat automatic ang pangalan, bitaw. So, ngayon ang mo sa developer nga, kung mo, i-orient ko, di ang association, ka-active ang association. Yes, ma'am. Okay na. Copy, ma'am. So, copy daw, ma'am. So, ma'am, ato po nang ipahibalo sa bagong member. Di ba? Galabay tayo sa mga relocation projects tayo mong dali sa inyo. Layo po din diferensya. Di ba? Tanawa dito sa ila, ilang mga dalan, mga etc. Lahi, dito nga ata sa regular subdivision. Di ba? So, okay na. Tawag na ikatanan. Okay, sir. Alala ko yung basta ito nakhansa ako ganina kay Nino nandito nga 5 members lang ang sa BOD. Oo. Pero namin tinunensyon ganina nga 15. Saan ito? Ang naasa itong balaod, 5 to 15. Pinakagamay ang 5, 15 ang pinakadaghanan. Pero ang sa inyo, pag-rehistro ninyo, 5 ra. So, i-correct na to ng 5 ra. Unsa man gyud ay ang maximum nga member nga 15 gani. 15. Diba? Ano dito sa buto? Wala intervention sa member, sir. Sa homeowners wala Wala. intervention. Kaya naatay mga homeowners association nga gaabot og 1,000 kapin ang members. So, Pero 15 ra gid ang maximum sa atong BOD. din sila diyan. Okay? Dahil saan ako pangutana ma'am? Kana bang sa gipasabot sa among mga official diri nga kanang ano, usa na sa ako na hibalon sa mga talibot. Sa hira ba yun? Mag-isip pa o kuhan niya dahil ibulok na sa ako na ikaw mo isupak-supak niya. Kaya dito, unsa maging obligasyon sa homeowner assignment kanang sa tag-iya sa subdivision bahin aning gwardiya sa palibot. Okay. Wa pa man ni madawat sa association kini maong nga subdivision kinsa man ang dapat mo hire o gwardiya. Sige, tabagon ka. Maunang homeowners association dapat mo exist ka isang subdivision kay nganong dili man ta kanunay nga abayan sa developer. Maunang sa inyong pagbasa unta nimo sir sa imong pagpalit-an ng imong lunak din ha. Kung gibasa nimo sa imong deed of sale o sa imong mga deed of restrictions, giklaro dito, automatic pagpalit nimo sa imong balay ug yuta, automatic members ka sa homeowners association. Kaya nga naman, kaya kanang basic community services, pag abot sa panahon na naanay certificate of completion ug biyaan na mo sa developer, kamo na ang mobayad sa guard, dimension na kaganina. Basic community services unsa pa? Ang pagbayad sa mga suga, ang pagkuha sa inyong mga basura, ang paglimpyo sa inyong mga karsada, ma-compare ingon ako kaganina. Pagsulod ta lang nato dinhi nagbiyo-biyo ni kinawa mi. Man mi nagbiyo-biyo sa relocation projects, di ba?
So kung ma-compare na to unsa man ang ay kahimtang ang sitwasyon sa mga relocation projects, ikumpara sa inyo, di ba layo kayo? Sumabot ang panahon nga kani si developer mo biya na ni sila sa inyo ha. Kaya dili ni sila kanunay nga naa sa inyo ha. Sumo na nga naa si Homeowners Association kay kamuman ang mga tagiya sa mga balay dinhi. Naay inyong asosasyon, kamo na gyud moabot ang panahon nga kamo na ang magbayad sa guard. Kamo na ang mo atiman sa inyong basic community services. Mo nang mo yung karon sa imo kanang inyong 100 karon kulang gid na kung istoryahan. Kaya ang sweldo sa guard dako na siya kada bulan. So sa imong i-mention nga naay panahon nga moabot ang panahon nga biyaan ni sa Yes. Dati kung dili naman na dawatong gikan sa ila kaning maong subdivision o kining among kanyon. Dili po na mahitabo, sir. Kaya sa among opisina pag-apply nila ano yung subdivision, naalam na sila certain time to develop. Pag abot ana, amo na po na sila mapenalty kung dili sila mutuman ana. Naalang sila chance na mag-request po sila of extension of time to develop. Until when nga na ana, nga ma-aprobahan sa mga opisina ang extension of time to develop, mo nang naa sila, maka-maintain pa sila din ani. Pag time na nga ang among opisina mo ingon na, sobra na, di ba? Taas na ka-end time. Ilan na gyud dapat i-turn over. So, sad to say nga naa na ra ba ang inyong certificate of completion. Sa amo na ibawaan ka ng certificate of completion, appeal ra ba unta ang Homeowners Association na naka-approve? Ay, karon pa pod mi ana kabalo ma'am ng certificate of completion. Yes, ma'am. Pero wala man nag-ingon ng opisina nga ending na na. Kaya pwede man mo makareklamo. O bitaw na ang atong opisina po. O na ang PD 957. PD 957 mo na siyang Buyers Protective Law. So pwede ra pod mi reklamo ana ma'am. Nakasabi sa certificate of completion na wala ka pa lang association. I-appeal na sa inyong reklamo, ma'am. Walang ina ko, as association, isahan ninyo tanan inyong mga concerns. So, any other... In terms of turnover, ma'am ba? So, naaman ko sa contract, nabatay contract na kuan. Na kaning i-turnover daw, may dawaton sa association, ang turnover nila nga, which is kulang-kulang pa ang ilahang... Mo lagi unta na sa COC, ma'am. Before unta na COC. Na hanay unta na nakareklamo ng tamudaan nga kulang pa, daghan pa kulang. Eh kung kadtong sa COC wala nagpirma ang part sa Homeowners Association, pwede na dili ito mamatag ang certificate of completion sa mga kasama. Sorry na kami karon pa sa ninyo i-invite o karon pa sa minag-ani kay kasagara ka ng mga subdivision nga wala pa naka-certificate of completion nga ingon gid natanawa. Basta itaw na ingon ko sa inyo, kinsa sa inyo ang naipaping nga gikaptan nga only gisaad. Eh, kasagara naman na sila yung mga ads, di ba? May mga ads nga yung ipanghatag sa mga mall, di sa asa. So, kana kung ingani nga, igon ang inyong Homeowners Association, mag-claim na inyo sa ilaha. Igisaad mo na sa inyo. Di ba? So, karon pangita mo, kung kinsay nakakahawid sa inyo, any black and white, or any picture, or any form sa ilang ipangsaad ng mga before mo nakapalitin, atong i-claim. Wala pa lang sa mag-declare o kanina. Unta, COC. Certificate. So, kana i-question na ninyo karon ano naka-COC na daghan pa kulang. Ina na nakatungod. Thank you kayo ma'am kay kung man hindi ko balo. Yes, Nana ma'am. certificate of completion. Yes, ma'am. So again, ingon ako nga pagpalit ninyo, dinani sa inyong mga luna, kamo man ang nakigsabot. So karon kailangan dai mo na kay balo, so okay ra nga mangutanan mo. Kailangan tay Buyers Protective Law. Lo ma'am, kanang isa man ni sa among gikuan ma'am nga sa namitingan na mo sila mga members na before mag-turnover unta, among i-check katong ilang gisaad sa amo pero wala man na nag-agi sa amo ma'am nga napil na day ang completion. Isa gani ni ma'am ning kining tubig, kining tank, kining reservoir. Isa ni sa amo ginareklamo pero wala gani siya na comply. Labi na gid katong nagsigig ka na kawala-wala ang tubig. Wala man ni nagamit ma'am. Dili ni siya gamit. Pag mawala ng tubig, wala din may tubig sa subdivision. Kaya wala man ni gamit ang reservoirs. So again, ma'am, iisa na sa inyong mga reklamo. Mo nang dapat open ang atong communication. Kay dili man di kabalo sa nang hitabo diri sa inyo. Reduce into writing aron matubag sa atong opisina, matubag sa atong Picas Division. Yes ma'am. Thank you kaayo ma'am. Salamat gid may karon nga adlaw kay bisag nag-opisina mi ni Anhi gid may ma'am kay ano kuno walay officer nga ni Anhi kay kami ma'am request gid mi basta ing aning orientation aron dili masayang atong pag-concert din ani. Dapat
general membership. Kaya dapat nakabalutan ng members kung unsa ang homeowners association, kung unsa ang inyong mga dapat mahibawan, kung unsay dapat ninyong responsibilidad, kung unsay dapat ninyong ma-enjoy. Yes, ma'am. Thank you, Kaayo. Okay, any other clarifications? Wala na? Klaro ba ang among lecture? Yes, sir. Go ahead, sir. Ma'am, can you lead the presentation? Yes, sir. Naka-USD, sir. No, email. Kahit email ad. no, can we give it to the first? Can I come again? Give it to the first. Sige, ma'am. Ano yung kasi na email ad taga-email niya? Sige. We will use this, maybe they will use that to present quickly members of this subcommittee. Walay problema na, sir. Ato na nakatungod to claim na kay balaod na atong balon. Republic Act. Diba? So, any other clarifications? Klaro ba ang atong lecture? Nasabtan ba ninyo? Okay, salamat kayo. Luyos kainit. So, di na kayo siguro na mo ihulog. Dugay kung okay na ta. Any other adverse reactions? Okay na ta? Okay na ba tanan? So, in behalf sa among regional director, wala na pangutana? In behalf sa among regional director, si Director Ariel Abragan, o ang among opisina, ang Department of Human Settlement and Urban Development Region 10, daghan kaing salamat, may adlaw sa inyong tanan. Salamat sa inyong mga panahon. Okay, sir? Okay na ta, sir? Mga ma'am, okay na ta? So, ma'am, sir? Okay na ta. Picture so siguro ni sir, malingkod lang niya sa inyong, sa inyong tungod. Kadali lang, picture natin sa ilan ito, ma'am. Again, mga ma'am ug sir, kaning atong tuyo din ani dili ta makik-away. Wala kay intensyon nga mo niya kay aron maaway nato si developer. Ang ato ma-maintain nato atong relasyon sa ilaha. Kay ang tinuod nga sitwasyon nato niya ta nagtuyo diri So kung okay lang atong relasyon with them, ang uban manggod kaaway na hinuon, gikan na mo kan nag-away na hinuon, dili intensyon nato ang pakig-away, ang ato karuhon nato, di ba? So, tao man ta, mag-istorya ta, aron maklaro na to ug unsa gyud ang dapat o dili dapat, di ba? So, salamat kay niya na. So, picture sa ta ha. Nanaog lang ni diha. Hey, kita na lang mo sa ka. Ayo, di na sa kay ron. Para ano mo malata. Sige kay Louie ba init. Salamat kay Masyada dire. Dire dali ko kumusta dito dito. Ready? Smile, 1, 2. Stop. Waki. Mana? Smile. Ay karon day no kay pwede nang i-request ang members sa BOD sa HOA para maghatag og certificate sa DSUD si Ma'am Chiki.
ako sang basahon ang sa Certificate of Appreciation nato no sa lisod. Certificate of Appreciation is given to Department of Human Settlements and Urban Development in recognition to their successful orientation on Republic Act number 9904 or Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations held at Dumalahay Subdivision, Malaybalay City, Bukidnon. Given this 25th day of July 2024 at Dumalahay Subdivision, Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, signed by Mayor Flor Daplas, the Project Director of AGD3 Corporation, and Catherine Lou Bandas, the President of DSHOA.